Hi! So, ito na yung second part ng video ko for today. So, yung part 1 nga kaninang ginawa ko yung tapos ito na yung part 2. Ito talaga yung gagawin ko na content for today's video. So, hindi ko alam yung boses ko kung malakas ba kasi wala akong microphone na para malinaw yung boses ko. So, ang layo din ng cellphone. Ayan, ang layo. Ang layo. For today's video ay syempre yung business ko. Small business ko online. Ayan, mga materials ko sa paggawa ng aking mga products sa Shopee. Shopee lang ako eh. May TikTok ako pero hindi ko pa masyadong ginagamit kasi wala siyang pre-order listing. Kapag may umorder, kailangan i-ship out mo siya within 24 hours. So, wala pa akong, meron ganun sa ibang seller pero parang mga big seller na siya. Ako kasi small talaga, kaya wala akong ganung setting sa akin as a seller sa TikTok shop. Kaya, puro lang ako Shopee. Kasi ang mga product ko talaga ay made to order, handmade. And then, ayan nga yung mga materials ko. So, ngayon ay January 2025, nag-start nga tayo na maging organized sa ating business. At gumawa na rin ako ng mga Excel ko para sa mga purchase order na ngayong taon na to, purchase order at mga inventory list at yung mga sales report na monthly, kinokopya ko rin yung iba sa Shopee. Tapos, ayun, inaayos ko na siya, ino-organize ko na siya. Kasi, registered ako ng April 2024, nag-register ako ng aking business sa BIR, DTI, yun. Pero, wala naman akong physical store, kaya hindi ako nag-register sa munisipyo. Mayor's permit, wala akong ganun. Online lang ako, kaya DTI and BIR lang. Pero ang sabi nila, pag magko-close ka daw ng business mo, kailangan mo, kaya isa sa mga requirements yung mayor's permit. Pag i-close siya sa BIR, so ganyan, di ba, nag-open ka nag-register ka sa BIR, wala namang hinanap sa yung mayor's permit. Pero kapag magko-close, naputol yung video, sorry. Ayun, ano yung sinasabi ko? Yun, nag-register ako sa BIR, hindi naman ako hinanapan ng mayor's permit nung nag-apply ako. Pero kapag daw, magko-close ka ng BIR mo, hahanapan ka daw ng mayor's permit. So, sa ngayon, hindi pa naman siya talaga kailangan. Talagang dagdag lang siya sa magiging gastos. Kaya hindi ako magre-register. Ito lang ako talaga, online. Online shop lang ako. Pangarap ko rin ng physical shop, pero very far. So, yan. For today's video, ipapakita ko yung aking mga materials and kung paano ko siya inililista sa aking Chromebook. Yep. Ayan. So, ito nga. Kasi ngayon ay January 14. Yup. Itong mga yarn na to kakarating lang kanina at ito naman dumating din kanina. Itong mga botones naman na to nung isang araw pa dumating. Hindi ko pa nga lang siya inilalagay sa aking mga yon. Yan, yung mga yan, mga ganyan. Hindi ko pa siya nilalagay doon kasi hindi ko pa siya nalilista. Yan. Ito, nilabas ko lang to kasi pinicturean ko sila at pinagkumpara ko yung laki. Ito kasi ay 300 gram. Ito ay 1,000. Ay, ml pala. 300 ml. Ay, gram. Gram nakalagay. Tapos, ito 1,000. Tapos, ito. Sorry. So, ba't ko siya binili? Para siya dito. Ito kasi yung aking mga Luffy hat keychain na hindi pa siya nalalagyan ng glue. Ayan siya. Ganyan siya kalambot. Ayan. Ganyan. Napakalambot, diba? Keychain yan. Order kasi yan ng aking regular customer sa monthly milestone ng anak niya. So, ito yung naka-plastic na kasi doon. Ito na siya. Ganito na siya. Matigas na siya. Malabo. I'm sorry. Ayan. Matigas na siya. Hindi na siya yung katulad na ito. Ayan, diba? Ayun yung pagkakaiba niya. Actually, binili ko talaga ito dahil maraming tumutulo dito sa bahay ko. Sa mga kisame. Ayan. Yan. Madaming tumutulo kaya bumili ako nito. Kasi hindi siya effective. Basta natatanggal siya. Pag nakadikit na siya, tas para siyang glue talaga na natatanggal. So, ang ginawa ko na lang, ginamit ko siya sa aking craft. And then, ayan. Yun na yung kwento niyan. So, dito naman tayo sa ating ginagawa. Ayan, naka-open na yung aking purchases ko. Ayan, ito yung purchases 2025 ko. Sariling copy ko lang to. Sarili ko lang tong, ano nga tawag dun? Ano to? I mean, internal ko lang siya. Para sa akin lang, sa business ko lang. Pero yung, para may guide na rin ako pag gumawa na ako ng para sa, yung sinusulat sa book of accounts. Kasi hindi pa talaga ako ganoon. Hindi pa ako ganun
kaalam sa accounting or sa bookkeeping. Kaya habang sumali kasi ako sa isang community na meron silang Zoom meeting, nag-aaral kami kung paano maging bookkeeper. Pwedeng gamitin daw namin para mag-income kami or gamitin namin sa personal business namin. So ito ngayon sa akin, habang hindi ko pa alam yung mga yun talaga, pinag-aaralan ko pa, gumawa muna ako ng ganito, sarili kong guide o na rin, internal report na rin ng aking company. Ito nga, date, supplier, kung name ng supplier, yung mga crochet na ino-orderan ko. Tapos kung anong platform ko siya binili, tapos kung anong mode of payment ko binayaran. Tapos ito yung item, tapos yung grams, quantity, price, tapos total. Ayan. Kaya ito isiningit ko lang. Siningit ko lang tong business asset daw kasi yung laptop. So ito yung Chrome OS, ito nga siya mismo. Ayan, ngayon ko lang din to binili, January, kasi nga kailangan kong gumawa lang ganito. Wala kasi akong ganyan, puro lang ako sulat na sulat sa bond paper. Pero ngayon kailangan ko na nga ng ganito, kaya bumili ako. Kasi yung computer ko ay nasira pa. So ayan pa rin yung aking computer. Ayan, sira siya, CPU. Tapos yung printer ko din, dahil nga ako ay nagpapagawa ng DIY na continuous ink kasi cartridge lang siya. So, nawala naman siya ng power. So, yun. Hindi pa ayos. Ayusin pa talaga siya. O, yan na muna. Stock muna siya dyan. So, kaya ako meron nito, Chrome OS, para makagawa ko ng mga report talaga para sa pag-organize ng aking business. Then, ito na nga, itong January 6, tapos January 10, yan, nailista ko na yung mga dumating. Tapos, ngayon 14 ngayon. So, ito na yung mga ililista ko pa lang. Ito yung mga botones. Mga raw materials ko to. Yeah. Tapos ito yung pangatlong dating ng yarn na in-order ko. At mali pa nga yung shade nito. Kaya nahihirapan ako kung paano ba. Kasi mali hindi ganyan yung shade na nasa picture nung umorder ako. Pero pagdating, ang light niya. Ayan, ano ba? Yan, ganyan. Royal blue. Shade ng royal blue yung order ko. Pero ganyan yung dumating. So, ewan ko na lang. Tapos ito din. Raw materials. Ililista ko na rin to. Ito hindi ko na to ililista kasi last year pa to. Ito lang, 2025 January. Yan, kakarating lang nito ngayon. Ito kahapon pa. Ngayon ko lang siya kasi binuksan. So yun, nag-organize naman tayo ng ating mga materials ng ating business. Tapos ano pa? Yung mga report na ginagawa ko yun, yung cash flow, meron din ako. Cash flow, expenses, income details from Shopee. Yung mga release, tapos yung sales invoice. Nililista ko din dito. Ito naman sales invoice para naman to dun sa receipt journal. Yup. Receipt journal siya, pero dito ko muna siya ginagawa para madali ko na lang siyang kukopyahin. Para kung magkamali ako, madali siyang i-edit or yun, madali siyang gawing tama kapag may mali akong na-encode. Or may isingit pa pala, ganun. Ano pa bang kulang dito? Hindi ko din alam kung kailangan ko pa bang ilagay yung mga service fee, transaction fee. Sa iba kasi meron, sa iba naman wala. Kaya nalilito ako. Kaya antayin ko yung sinalihan ko, si Coach Mario, na kung paano ba i-advise niya kung paano gumawa ng cash receipt journal. So, ayan. Yun yung aking mga update for today sa aking business na talagang hindi ako makagawa ng order dahil kakaisip sa BIR. Yan. So, for this month nga, yun yung ino-organize ko na mangyari sa business ko, yung lahat ng dadating, lahat ng orderin ko, lahat ng mga papasok na income at mga expenses ay ililista ko talaga siya. I'm sorry kung maingay yung kapitbahay. Naririnig yata si ate. Yun. Tsaka mahina rin yata yung boses eh. Yun yung ginagawa nga natin na maging organized tayo ngayon. Kasi ilang years na akong online seller. Nag-start yung pandemic, nag-stop na ako mag-work sa company. Sa BGC ako at sa Makati ako nag-work, nag-office. Ang layo ng itsura ko. Ang layo ng itsura ko ngayon sa dati. Kasi kapag office work ka, lagi ka naka-business attire and lagi rebanded, ganyan. Pero noon, nag-start ako mag-business. Talagang wala na akong time na kasi di na rin naman ako nakikipag-sosyalan, di na rin ako naglalabas at nakikipag sa mga friends, sa mga ka-work, lumalabas, kumakain, ganun. So, gala-gala, yun ang mga ko dati, sobrang dami kong gala dati. Umuwi lang ako ng bahay kapag matutulog na or day off, ganun. Lagi talaga akong ginagabi. Dahil din sa work, puyat talaga ako sa work, pero ngayon puyat ako sa business ko. At simula nung nag-start ako 2020 nag-aaral pa lang ako mag-crochet, nanonood ako sa YouTube. And then 2021 nag-start na nga ako mag-sell via FB lang. Then nung dumadami yung mga customer,
nag-try na rin ako mag-Shopee kasi napaka dali lang gawin na mag-ship ka lang, ship mo lang siya. Parang yung ginagawa ng iba, sa GCash nagbabayad, tapos gagamitin lang nila yung Shopee para maging courier nila. Ganun. Pero ngayon sobrang higpit na. Sobrang, ang dami ng changes ng 2025 bilang online seller. Kung dati talagang napakadaling kumita ng pera, pero ngayon napakahirap talaga. At wala ka na ring ligtas sa BIR. So, kung ano yung kinikita mo, kung ano yung kinikita ng business mo, i-report mo talaga siya at yun, may tax na rin. So, ganun na talaga kahirap ngayon. Pero marami pa rin lumalaban kahit napakarami ng seller yung sumuko na mag-sell online. Pero marami pa rin namang natitirang katulad ko na lumalaban. So, yun. Yung old channel ko pala, ang pangalan niya yata ngayon, Share Love, basta ganun. Abandoned channel ko na yun. Ito ko ngayon sa bago kong channel na dito ako mag-uumpisa kasi yung yung old ko gusto ko nang kalimutan. Gusto ko nang kalimutan lahat at mag-umpisa ako ng panibago dito sa channel na to. At ngayon na nga lang ulit ako nakakapag ngayong January 2025 na nga ulit ako mag-uumpisa dahil naka-move on na ako medyo dun sa mga anxiety, worry ko last year, lalo na December, sobra na ang daming magbabago talaga. So ito nga, SR journey, I can do it. So, itong tinitirahan ko ngayon, pangatlong bahay ko na ito na inuupahan. Yung unang-una akong nangupahan sa Anabu, Cavite. 2 months lang yata ako doon kasi nag-work pa ako nun sa Makati. Tapos yung sumunod ay sa Bulacan. Doon ako nag-start mag-business, mag-Shopee. 1 year and half yata ako doon nag-stay. Tapos 2023 bumalik ako sa Pasig. Doon ako nag-stay sa parents ko. Nag-business pa rin ako. At ngayon, 2024, nag-start ako. 1 year na ako dito sa bahay na to. Yeah. Dito ko i-start yung aking journey. So, gagawin ko muna yung aking mga purchase order at babalik nila ako. Hey guys, so I'm done na for today's task na kailangan ko gawin at na-update ko na yung aking mga report dito sa aking Chrome OS na Chromebook. Ito mga report ko sa aking business na report 2025. And then, ayan, nalagay ko na dito yung mga nasa table kong mga yarn. Ito na yun. Ayan, so dumadami yung mga yarn ko na mali naman, na hindi ko naman siya kailangan, pero yun yung mga nare-receive ko from the sellers. So, sabi ko kayo na, ano ba yan, nakakainis, parang mga nagiging scammer yung mga seller. Kasi mali yung mga order, mali yung mga binibigay nila. So, yun, napakahirap ng buhay at pati ba naman yung mga supplier, napakahirap din, pati nga resibo wala din eh. Pero dahil 8% nga lang yung, yung tax, business tax ba? Basta 8% non-VAT lang, kaya hindi ko naman kailangan ng resibo kasi nga, yun, hindi naman required na, basta hindi ko ma-explain. Basta yun, nag-aaral pa talaga ako bilang accountant, bookkeeper, ganun. So, kasi sumali nga ako sa mga online classes. Every Saturday meron akong Zoom class para mag-aral sa bookkeeping. And then, ito na-update ko na siya, yung cash flow ko, yung in and out ng pera ko. And then, nag-separate din ako ng expenses para isang click lang puro expenses siya. Ito kasing cash flow, magkasama yung pasok at labas ng pera. Ito, puro expenses lang. Tapos, ito naman, income detail, Shopee release. Ito naman yung mga pumapasok na, sa akin, na mga release na income ko from Shopee. And then, inventory. Ito naman, inventory to nung December 31. As of December 31, nag-inventory ako ng mga natirang yarn. Pero yung mga ibang materials ko sa paggawa ng jewelry, hindi ko pa na inventory kasi I have no idea talaga kung paano siya gawin. Kung iisa-isahin bilang ko ba talaga yung mga hook, yung mga jump rings, yung mga sizes na ang liliit. 3mm, ganun, 2mm. Yan. And then, purchases. Ito na nga yung bawat order ko ay talagang nililista ko na. And then, sales invoice na ini-issue ko 2025, nililista ko rin dito para kasabay siya ng paggawa ng resibo, tapos ililista ko rin dito para isang tinginan lang makikita ko kasi kapag yung resibo mismo, isa-isang page yung titignan ko. And yun na nga, I'm done for today's task. And mag-start na rin akong gumawa or gawin yung order na yung mga Luffy keychain kanina na pinakita ko, tatapusin ko na siya. And then, ayun, wala na akong nakalimutan ba. So, yun. So, next video na lang. Thank you for watching. Bye!